Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, may mga idol ka ba? Marami sa atin ay may tinitingalang mga tao dahil nga sa kanilang mga katangian, ugali at maging itsura. Nakikita natin sa kanila ang isang tao na gusto nating maging o sundan, ika nga. Itinuturing natin sila bilang mabubuting halimbawa, role models. Hindi naman ito mali, pero paalala nga ng sulat ni San Pablo sa Galacia 4:18, hindi masama ang magpahalaga kung mabuti ang layunin. Nagiging mapanganib na ang pag-idolo sa isang tao kung nauwi ito sa panatisismo. Kahit may mga ugali ang mga iniidolo na hindi tanggap ng iba o salungat sa inaasahan ng marami, mabuti at malinis pa rin sila sa mata ng mga panatiko. Parang loyalista, no? Kulang na lang ay sambahin nila ang mga idolo nila. Kung kakailanganin, handa silang magsakripisyo para sa kanilang mga tinitingala. Ganito marahil ang nag-udyok sa mga taga-suportang OFW ni dating Pangulong Duterte. Hindi nila tanggap ang pag-aresto sa kanilang iniidolong leader. Ramdam pa rin natin hanggang ngayon ang kanilang lungkot, galit at hinanakit. Para igiit ang panawagan nilang pauwi na sa Pilipinas ang dating presidente, nagdeklara silang hindi sila magpapadala ng remittance sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Naglunsad sila ng tinatawag nilang Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Kapanalig, hindi natin may tatangging nakakamangha ang pagmamahal nila sa dating leader ng ating bansa na humaharap na ngayon sa kasong Crimes Against Humanity sa Netherlands. Marugdog marahil ang kanilang dasal sa Diyos na minsan tinawag na stupid ng kanilang idolo. Maliban sa pagiging mga taong bayani ng ating bayan, salamat sa kanilang ipinapasok na pera para suportahan ang mga pamilya nila dito. Handa rin nilang magsakripisyo para sa itinuturing nilang tatay. At hindi lang perang pangsuporta sa kanilang pamilya ang handa nilang isakripisyo. Sa bansang Qatar, nagkilos protesta ang mga umidolo kay dating Pangulong Duterte kahit pa alam nilang ipinagbabalo ito ng pamahalaan doon. Habang isinusulat natin ang editorial na ito, 17 sa kababayan natin ang inaresto at ikinulong ng mga otoridad. Unauthorized political demonstration ang turing ng gobyerno ng Qatar sa ginawa ng ating mga bayaning OFW. Noong 2024, hindi bababa sa 8% ng ating gross domestic product o yamang gawa o likha dito sa Pilipinas ang katumbas ng remittances na ipinadala ng ating mga OFW. Mahigit 38.84 bilyong dolyar ito, mga kapanalig. Mahigit 2 milyong Pilipino ang naghahanap buhay sa ibang bansa at karamihan sa kanila ay mga contract workers. Mapipilay po ang ating ekonomiya kung wala sila. May mga duda kung may epekto nga ba sa ating ekonomiya ang isang Zero Remittance Week na panawagan ng mga taga-suporta ng dating presidente. May mga naniniwala ding hayaan na lamang ng ating gobyerno na harapin ng mga inaresto sa Qatar ang bunga ng kanilang ginawa. Anuman ang kahinatnan ng mga ito, malinaw na hati ang ating bayan, lalo na sa usapin ng politika. Sa totoo lang. Ito ang nakakalungkot, kapanalig. Sa isang banda, nauwi na sa panatisismo ang pag-idolo ng iba sa mga politiko at may mga sinasambantala naman ang mga ito. Sa kabilang banda, mabilis ikahon at husgahan ng iba ang mga kababayan nating may ibang paninindigang politikal at lalo silang itinutulak papalayo. Malayo ang nangyayari sa ating ngayon sa hangarin ng ating Santa Iglesia na ang politika ay dapat na nagtutulak sa ating maging bahagi at makibahagi sa kinabibilangan nating bayan.
Ito ay dapat na nag-uudyok sa ating maging parte ng pinagsasaluhan nating pagkakakilanlan o shared identity nga sa Ingles. Para mangyari ito, kapanalig, dapat mamayani ang caritas o pagmamalasakit, love in action. Pag-ibig ang dapat nating isapuso sa politika, pag-ibig sa bansa. Kaya kapanalig, ang politikang lumilikha ng hidwaan ay isang politikang hindi nakaugat sa pag-ibig. Napakalaki pa nga ng kailangan nating gawin kasama ang simbahan para umiral ang isang politikang hindi nakabatay sa panatisismo, hindi ginagatungan ng pang-iinsulto. Dapat ang politika po ay nakakatulong sa kabutihan ng lahat. Common good. Isang malalim na prinsipyo ng Catholic social teaching. Ang politika po, sabi nga ng simbahan, ay isa sa mga pinakamataas na uri ng paglilingkod sa kabutihan ng lahat. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.